mga bay, we will be having a practice today mga bay sa off-road. Cornering, skidding, at saka figure of 8 mga bay. But first things first mga bay, pag-usapan muna natin ang must things to know ng mga beginners na mag-off-road or nagbabalak pang mag-off-road mga bay. Initially, tinatawag ko siyang BBM. Body positioning, body protection, and the machine. Body protection is pinaka-importante. Number one, you should have the riding boots. You should have the legs protection mga bay. You should have the arm protection. You should have the back and chest protection mga bay. Of course, you should have the helmet. You should have gloves. And ang pinaka-importante na sometimes malimutan din mga bay because nasa off-road ka kasi medyo mainit yan. Hindi naman mabilisan ang takbo doon all the time. You should have also the goggles mga bay. So, importante itong goggles mga bay because since hindi maka-close ang windshield ng helmet mo dahil mainit, especially pag may sinusundan ka, may mga alikabok at saka maliit na mga flying stone. So, to protect your eye, you should have the goggles. Or at least mga bay, use shades. Must yan mga bay. Bottom line, importante na mag-invest ka sa sarili mo. Sa off-road mga bay, kabaliktaran sa road na riding position. Because sa road kasi mga bay, ang ganda ng contact pads, ang ganda ng gripping mo. Pag sa off-road kasi mga bay, mahirap ang grip. So, ang environment niya is loose, especially gravel or sand or mud. So, floating ang gulong mo. So, hindi ganun kakapit ang gulong mga bay. So, ang pinaka-concept lang niya is your body should always be perpendicular to the ground. Yun yung pinaka-concept mga bay. Ang bike pwede mag-lean. It's either right or left. Basta ang body mo mga bay should always perpendicular to the ground. Now, paano yung mga counter steering or paano yung mga para mabalance mo ang bike mo mga bay if leaning right or left. So ito yung i-discuss natin ngayon sa body positioning. Dapat yung paa mo mga bay, balls on the pig ang sinasabi nila dito. So nakaganyan na mga bay. If you are setting down, clip, ipitangki ang tawag nila mga bay. Then, elbow up, not elbow down, not ganyan, but elbow ganyan. Because pag biglang mga bay, hindi ka masyadong masubsob nito. Alright? Pag nakaganito kasi, tendency are, pwede ka masubsob. But nakaganyan, maganda. Then, holding sa clutch or sa brake mga bay, is either 1 or 2. Basta wag mong ibitaw tong kalingkingan mo or yung ring finger mo mga bay. So, but for me, usually, ganyan palagi ang posisyon ng kamay ko. It's either sa brake or sa clutch. Attack position mga bay, pag nag-throttle up ka, then pag nag-brake ka, dito sa likod. Okay? Then usually mga bay, naka-off ABS yan. So, mag-skid talaga ang motor mo, ang bike mo sa off-road. Alright? So that's the sitting position mga bay. So pag standing position mga bay, still, balls on the peg. Then kung kailangan mo mag-brake, just use that. Okay? Then, yung tuhod mo mga bay, ipit sa pinaka-front ng upuan mo. Then, butt out. Little bend, butt out. Elbow up, look forward. So, ganyan ang magiging position mo mga bay. Now, pag meron kang uphill mga bay, forward ka konti, ilipat mo yung weight mo sa front. Pag downhill ka mga bay, ito yung position, ito yung sinasabi ko bakit balls on the pig because kailangan mong ang weight mo ilipat mo sa likod, hindi yung ganyan mga bay. But instead, ganyan. Napansin mo mga bay, bumaba yung paa ko sa likod.
So yun yung pag-transfer ng weight sa likod. Then ipit pa din dito. Sure, you're one with the bike talaga. Then seal. So yun yung pag-transfer ng weight sa likod. Kasi kung nasa uphill ka or sa downhill ka mga bay, so dapat nasa likuran ang weight mo. Huwag sa front because masubsob ka. Ganon din yan gagawin mo mga bay pag sa lost sand or gravel, nasa likod pa rin yung weight mo. Das importante mga bay, yung foot peg mo dapat merong spikes yan. So depende yan sa gamit mo na boots. Pag mataas ang mga spikes, dapat yung boots mo rin is hindi yung rubber yung nasa ilalim. No? So kaya masisira din ang boots mo, sayang lang din. But usually, pag you are extreme off-road talaga mga bay, so dapat mataas ang spike sa foot peg mo. Ang boots mo is pang adventure din talaga dapat din. Alright? So yun yung purpose mga bay, bakit balls on the pit? Because kailangan mo siyang ibaba kung gusto mo mag-transfer. So another function ng mga bay is if mag-turn left or turn right ka. Pag nakatayo ka mga bay, hindi itong sa manubela ang iganyan mo. So ang magiging control mo is kung papunta ka ng kanan, drop. So i-drop mo yung paa mo mga bay, papunta sa kanan yan. Pero mag-transition ka after that, nag-react na yung bike mo papuntang kanan, mag-transition ka papunta sa kabilang side. Now, para maganda ang transition mga mabay, at saka parang hindi ka mahirapan, yung point of two mo sa kabilang paa mo, doon sa kung saan ka gustong mag-counter, i-point mo pasok. Then, ang tuhod mga bay, dito mo ikapit. Huwag yung ganyan lang. Kasi wala masyado yan. I-point mo kung saan ka gustong mag-counter. You are going to lean right, drop, then once the bike already reacted for the going right, ikot mo i-point mo yung mga tools mo mga bay sa bike, then itukod mo yung tuhod mo sa bike din sa dito na portion. Parang mas maganda ang pag-lean mo mga bay. Then make sure mga bay, yung body mo is still, ito yung sinasabing perpendicular to the ground. Still perpendicular to the ground, but ang butt ko ang palabas. Pag maganyan ka, nasa malayo, wala sa center of the bike ang body mo. Ganyan ang pagkagawa mo mga bay. Tendency are, especially pag mabilis ang takbo ng bike mo, pwede kang itapon mga bay. So ang hirap ihabol sa pag-counter sa bike mga bay. So yun yung basic na dapat malaman sa body position ng isang nagbabalak pa mag-offroad or beginner sa offroad mga bay. So that's PB. So M mga bay is the machine. Yung gamit mo na bike. Number one na bantayan natin mga bay is ang gulong. So dapat ang gagamitin natin na gulong mga bay is kahit papaano meron siyang aggressiveness sa offroad. Now, depende na yan sa'yo kung mag 50-50 ka or mag 30-70 or mag 80-20 ka. Depende na yan sa gamit mo. Kung extreme ka na, I would suggest 50-50. But if you are just gusto mo lang mag-enjoy sa off-road or gusto lang mag-enjoy sa adventure, then 70-30 or 80-20 is okay already. Itong gamit ko ngayon ba, 80-20 lang to. So, kaya hindi siya yung extreme. Alanganin siya pag mga muddy. Sa gulong yan. But of course, dapat yung motor mo ng mga bay na gamit mo should also incline to more an adventure or touring adventure na mga bikes. Huwag yung sports bike gamitin mo for adventure. Lalagnatin ka niyan mga bay after pagkatapos mo mag-adventure or pagkatapos mo mag-offroad sa sports bike. Then, kung marami kang dala, meron ka mga dala-dala mga bay, use soft bags. Huwag yung side pannier na box mga bay. Because pag matumba ka, kasi given yan mga bay sa off-road, kahit pa expert ka na, walang assurance na hindi ka matumba. So better to protect, parang hindi masira ang mga side pannier, mga boxes natin, soft bags ang gamitin nyo. So kagaya nito. Kaya parang pagkatumba, i-absorb lang niya ang force, ang impact pagkatumba. Now, depende din sa'yo sa gamit mo. There's no need na maglagay ka ng, kung hindi kailangan na maglagay ka ng top box, tanggalin mo na. Pero kung kailangan, of course, there's no problem din naman. So, yan ang isa sa bantayan natin mga bay.
Balik ko, BBM, body protective gear, body position, machine. Thank you mga bay. That was one step closer to the objective. More practice will make difference. Stay tuned in our YouTube channel for the update of our passion and our adventures. Click the subscribe button, like, comment and share this video. Thank you, bye.